do this kapag niloko ka at binalikan. Yon. Hep hep hep. Teka lang, no? Bago ka gumawa ng isang hakbang, panoorin mo muna yung video na ito. Kapag nasa situation ka man sa ngayon na niloko ka, and then ito ngayon, binabalikan ka. Gusto kang balikan. So ngayon, ang question, Kuya Kiko, ano ba ang dapat kong gagawin? Yes, kasi ito ha, kapag magkamali ka lang dito ng gawain mo, ay sigurado, mahihirapan at saka mahihirapan ka lang lalo. Masasaktan at saka masasaktan lang po ang iyong sarili. So, nandito tayo para ituro ko sa inyo kung ano ang dapat or mas mainam na kailangan ninyong gagawin once na binabalikan kayo. No, na after ninyong or after kayong niloko. So, una sa lahat, tatalakayin muna natin kung bakit nangyayari ito. Kasi, ganito po yun. No, kumbaga pa, niloko ka muna and then ngayon ito, binabalikan ka. So, ang nagiging papel mo sa ngayon is reserba. Well, kasi nangyayari ito mga utol, ito, as lalaki na rin. No? Isisiwalat ko talaga kung ano yung mga nasasalaobin namin or yung mga nasa isipan namin. Kasi ganito po yon. Actually, lahat ng ito ay planado na po yan ng partner mo na lalaki. Alam niya na po yan. Na kumbaga pa, nasa isipan niya na pwede pala siya na magtikim muna ng iba and then babalikan ka na lang niya. Pero teka lang din, bakit nga ba naiisip ito ng lalaki? Kapag na-validate niya na sobrang patay na patay ka sa kanya, yung tipong napahantong mo siya na makapag-isip siya na uy, yung babae na ito is sobrang mahal na mahal ako. So ibig sabihin, kahit makagawa pala ako ng kasalanan, ng pagkakamali ay sigurado tatanggapin at saka tatanggapin pa rin ako neto. Oh. No? Hindi ako matitiis ng babaeng ito. So ganun po yun. So once na humantong na po sa pag-iisip yung ng ganito, yung partner mo na lalaki, asahan mo utol. Ito na ngayon, lolokohin ka na niya. Dito na papasok sa isipan niya na pwede kong lukuhin muna yung babaeng ito and then babalikan ko na lang kung kailan ko gusto. Babalikan ko na lang kung magsawa na ako. No, sa bago ko or sa kung sino man yung titikman ko. My Yes. God. So ganun po yun. So, ibig sabihin, no, magpapaka-happy muna siya, magpapakasarap muna siya. No, kasi alam niya na merong ikaw na patay sa kanya. Merong ikaw na tatanggapin at saka tatanggapin mo pa din siya. Alam niya po yun. And yes, kaya nangyayari ito, which is lahat ng ito utol ay alam na alam din ng partner mo na lalaki. Planado niya na po ito. Nasa isipan niya na po ito. Kumbaga pa, no, hindi pa siya bumalik sa'yo or hindi pa siya nakapagloko ay naiisip na po ito ng lalaki. Na uy, pwede kong may butas na pwede akong magloko dito. Na pwede ko siyang or pwede muna akong tumikim ng iba na hindi niya malalaman, no, or kung sakali man na mahuli niya ako is may lusot pa rin ako kasi patay na patay yung girlfriend ko sa akin eh. No, konting pagmamakaawat lang dito, konting panunuyo lang dito is sigurado tatanggapin din naman ako nito. Yes. So ganun po yun. So that's why, no, ito ngayon. So sige nga Kuya Kiko, planado niya na pala ang lahat-lahat ng ito. So ano ngayon yung dapat kong gagawin? Ibig sabihin utol, once na kinagat mo ito, once na naniwala ka, nakinig ka, na tinanggap mo lang din siya, is panalo na siya dito eh. Kumbaga pa sa kung ano yung naplano niya, sa kung anong laro na ginawa niya, and then sumali ka, pumasok ka lang din sa kung saan siya, sa kung ano yung mga plano niya, is ngiting tagumpay po yung partner mo. So wala, no, mas lalo ka lang ulit maloloko, mas lalo ka lang ulit mahihirapan, mas lalo ka lang ulit masasaktan. O ulit-ulitin niya ito. Pero, no, kahit sabihin pa natin na planado niya ang lahat-lahat ng ito, na yun na nga, ang buong akala niya is meron pang ikaw na hindi siya matitiis, na naghihintay sa kanya, na habol ng habol sa kanya, na tatanggapin pa rin siya kahit
na nagniloko ka na and kahit na babalikan ka na lang kung kailan niya gusto. Yun po ang alam niya. Pero, ito nga ang dapat nating gagawin. Kailangan is sirain natin yung plano niya. Sa pamamagitan na kung yun ang lingid sa kaalaman niya na meron pa siyang babalikan, dapat wala na siyang babalikan na ikaw. Kumbaga pa, lumalabas tayo sa plano niya. Huwag tayong kumagat sa pain niya. Huwag tayong maging sunod-sunuran or sasakay na lang sa kung ano yung pinaplano niya. Ngayon na nga, yung plano niya is lokohin ka muna, magpakasarap muna siya, and then babalikan ka niya. Na alam niya na merong maghihintay. Pero, sa oras ng pagpanumbalik niya, nakakala niya magtatagumpay na yung plano niya, and then walang ikaw, walang naghihintay, walang tumatanggap, umaayaw na, is sira yung plano niya. Dito na siya ngayon, mas lalong magsisisi. Na dito na, mababalidate ng partner mo na mali pala yung conclusion niya. Na yung buong akala niya is patay na patay ka sa kanya, bulag na bulag ka, uhaw na uhaw ka sa pagmamahal niya. Yung tipong parang lahat na lang is ibibigay mo rin para sa kanya. Yun ang pagkakaalam niya. Yung pala ay hindi. So once na magkamali siya ng conclusion, isa na po itong pang-aapak sa ego ng lalaki. Isa na po ito sa pang-aapak sa pride niya. Isa na rin ito sa pang-aapak ng pagkalalaki niya. Nakala niya talaga kahabol-habol siya. Nakala niya talaga is poging-pogi siya. Nakala niya talaga is papapi, Piolong-piolong dating. Pero yung pala, wala. Pagbalik niya, wala nang ikaw. Na dito natin pinapahiwatig na hindi porket mahal na mahal ka ng tao ay andyan at saka andyan pa rin maghihintay sa'yo. So pinapakita natin dito na yung taong nagmamahal ng sobra-sobra ay nagsasawa at saka nagsasawa din pala. Na titigil din pala, napapagod din pala, na pwede rin palang mawala sa kanya. Yes. So yun po ang pinapahiwatig natin dito. Yun po ang pinapakita natin sa kanya. Yun po ang binabatok natin sa isipan niya. Na hoy, akala mo lahat niloloko mo? Akala mo lahat mauuto mo? Ibahin mo ko. Na kung dating mga babae mo is nauuto mo, ibahin mo ko. Kahit sabihin man nating mahal na mahal kita, pues hindi na ngayon. Ikaw ba? Okay lang ba sa'yo na patay ka sa taong manloloko? Word by word. Okay lang ba sa'yo magmahal? Patay ka sa taong manloloko? Intindihin mo ng maayos? Siyempre hindi. Kasi ikaw at ikaw lang yung mahihirapan dito. Alam mo na nga manloloko, mamahalin mo pa din. Patay ka pa din na parang asong ulol. So kung hahayaan mo lang na mamahalin at saka mamahalin mo pa din siya, ikaw lang pala din actually yung nagbibigay ng pasakit sa sarili mo. Yes. And then magrereklamo ka. Kuya Kiko, nahihirapan na ako. Please tulungan mo ako. Pero ikaw lang din pala yung may kagustuhan ng lahat-lahat ng ito. Ginusto mo. Nagpapakatanga ka, nagpapakabulag ka. Na kung iniintindi mo lang sana yung situation, kagaya sa sinabi ko, na hahayaan mo lang bang maging patay ka sa taong manloloko? So kung intindihin mo ito, uy teka lang, manloloko? Oo nga bakit ba ako magpakakandara pa dito? Bakit ba ako magiging patay sa taong ito? Manloloko na nga, so ako lang yung mahihirapan dito. Ganun dapat yung tamang mindset. Ganun dapat yung tamang pag-uunawa. Okay, so yun po ang gagawin ninyo. So palpalin nyo yung plano o yung pinaplano ng mga partner ninyo. O maaari, matatawag na natin siyang X. Okay? So yun ang po mga utol, sanay na unawaan, and then sa mga gusto ako makausap one-on-one, PM nyo po kami sa aming FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment. And magagarantiya ko sa inyo na marami ka pong matututunan, lalong-lalo na sa larangan ng pag-iibigan. Magiging matalino ka talaga after nating mag-usap. Okay? And then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment lang dyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na sa aming YouTube channel. So kita-kits, maraming salamat. So ingat kayo, God bless and
baboy. Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait.